Bakit nyo po pinanawagan ang agaran na pagbibitiw ni Executive Secretary Recto po? Well, ang pananawagan yan dahil sa long history ng mga wrong policies ng mga anti-people at saka anti-health. Personal namin siyang nakilala noong 2012 doon sa Syntax Law of 2012. Kasi ang utos sa amin noon ni President Aquino during the time nung buhay siya at saka ng mga advocates, mga economists at lahat ng gabinete na ipasa yung syntax para magkaroon na mataas na buwis para sa tobacco at alcohol. At ang perang yan, na billion-billion, ay pupunta sa universal healthcare na napirmahan ni President Duterte ng 2019. So number one source ng pera na inilalagay sa PhilHealth, yung syntax na yan. Nung meeting na yun, October 2012, kami ni na Dr. Abunjo Balgos, isang pulmonologist, Dr. Tony Dance, Dr. Gina Nazareth, Dr. Maricar Limpin, pumunta ng alas 10 ng umaga sa opisina ni Senator Ralph Recto na chairman ng Ways and Means Committee. Sa maniwala kahit sa hindi, at 10 o'clock in the morning umiinom ng alak at naninigarilyo. Ha? Ganon? Para din pala itong kay Marcos. Kaya pala tropa-tropa sila. 10 o'clock in the morning. Ang turing namin ay 60 billion pero binaba niya sa 15 billion lang. At yan ang nilalabi ng tobacco company. Ang tobacco company na yan ay nasa Batangas. So, paglabas namin ng kwarto, dismayado. Hindi pa nga nakita dito ang picture ni Secretary Cabral kasi umalis na siya. Nag-thumbs down sign kami at yun yung nag-viral. Yan pala yun. The next day, natanggal siya, pinalitan siya ni Senator Frank Drilon. At napirmahan ang landmark na syntax law, kaya tayo nagtatamasa ng pera para sa PhilHealth, billion-billion. Ngayon, 2005, under President GMA, siya ang main author ng expanded value-added tax. Nako, pahirap. History, may history pala itong si Batman na ito. Siya pala yung may dyan, expanded. Hindi na na-contento dun sa VAT, ginawa pang expanded. Ay, kaya pala. Tapos ginawa pang executive secretary ni Marcos. Parehas sila eh. From Walang yan. 10%, ginawa niyang 12%. At yun ang nagpatalo sa kanya sa Senado ng 2007. Now, Tapos naibalik ngayon. nung siya ay naging Finance Secretary, ang ginawa nila ay inayos sa Kongreso ng Deputy Speaker siya. At pag-upo niya ng January of 2025, nagkaroon siya ng circular na pinalilipat ang pondo daw na excess na 60 billion. At tahimik pa yon, buti na lang may mga officials ng PhilHealth na binigay in tranches. At hindi pa nakinig yan, nag-hearing nun doon ho sa Senate Health Committee na pinangungunahan nun ni Senator Bongo. Hindi pa tuminag yon kasi first meeting yun at birthday ko yun July 30. Nakakuha na sila na mahigit na 40 billion until nag-TRO, oral arguments. Bilis pala ni Batman At kalalabas December 5. Palos. Talo po sila, unconstitutional yung paglipat ni Secretary Recto. So, may plunder charges sa kanya, alleged dahil sa technical malversation against Secretary Recto and Emmanuel Ledesma. Ngayon, in 2025, DOF Secretary siya, ngayon executive. Akalain mo zero ang budget for 2025. Grabe Di ba? At ibig sabihin, paano siya naging DOF secretary kung may history naman pala siya ng plunder,
Tapos siya din ang nagpapahirap sa taong bayan sa pag-i-impose ng expanded value added tax. Tapos ngayon executive secretary na siya, para siya ng presidente ngayon, siya yung nasusunod, 'Di ba gusto natin na maibaba or, itigil muna yung VAT muna natin, tapos yung excise tax do'n lang sa gasolina, hindi kasama yung diesel. Wala talagang mapapala tayo kasi kung ang PhilHealth ay zero, hindi natin ini-expect na magkaka-universal healthcare. Tapos maraming okasyon na siya ay nagbe-vape din sa loob ng opisina. I think Nagve-vape? Hindi ba bawal na yung vape? merong pictures na kumalat dyan. Nakausap niya yung mga mayors for good governance. In the picture were Mayor Magalong and Mayor Joy Belmonte. So, ang tingin namin ng mga doktor, tahimik yung iba. Kasi siyempre, Takot. executive secretary, member ng board ng PhilHealth dahil finance. Hindi ka lang mabayaran dyan. Ang mga hospital natin, ba'y malulugi kasi nag-a-amortize sila. So, tama lang na tayo po ay manawagan na mag-resign or pababain na ito or tanggalin na ito ni Marcos Jr. kasi siya ata yung hindi nga little president, Siya yung nag-a-acting president. Biruin ninyo yung ginagawa sa PhilHealth natin. Sabi nila, ibabalik nila kasi may decision ng Korte Suprema na dapat ibalik kasi unconstitutional yung ginagawa nila. Pero hanggang ngayon hindi pa nila binabalik. Sabi nila ibabalik nila, pero nakita nyo kung gaano sila kawais kasi yung ibabalik nilang 60 billion na ginastos nila na hindi natin alam kung saan nila ginastos, ibabalik daw nila pero kukunin nila sa 2026 na budget. Saan ka nakikita ng ganun? Ginastos ninyo, nagkaroon ng mga ghost project, hindi namin alam kung saan nyo dinala yan. PhilHealth na 60 billion, PDIC na ilan ba? 119 billion. Ano pa yon? Yung gold na pinagbentahan ninyo na 129 billion or 29 tons na gold, saan napunta yung mga yon? Tapos ngayon kukunin ninyo sa 2026 budget, yung 60 billion na PhilHealth. Pero hanggang ngayon wala pa man din. Hindi kaya dito napupunta yan? Tignan ninyo relo pa lang. 2.7 million pesos. Relo lang po. At hindi lang yan. Meron pa. 14.3 million pesos. Yan po ay Patek Philippe. Nautilus 5980 1A 40.5 mm. Ang halaga po niyan ay 14.3 million pesos. Sana all. Pag yan bahay, pagkalaki-laki na yan, isang building na yan siguro. Next. Rolex. Magkano po yan? 3.2 million pesos. Kumbaga paano ka nagkaganyan kung ang sahod mo ay sahod ng executive secretary? Siguro kahit sabihin mong 200 o kahit 300, sige na, kahit sabihin nating 300 monthly. Hindi ka makakabili ng ganito, 14.3 million, 3.2 million, ano pa? 1.4 million na Rolex na naman. Rolex ulit, 2.2 million. Cartier, 2.7 million. Saan ka? Constantine, 2.4 million pesos. So pag tinotal natin lahat yan, yan po ay pumapalo ng 30 million. I-plus ninyo, i-add nyo lahat tong relo niya, pumapalo po yan ng 30 million pesos. So, for an executive secretary to have this relo pa lang ito, ay isa po itong labag sa ating batas. Ayon sa Republic Act number 6713, also known as Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, mandates public servants to live simple and modest life or lives. Section 4 of this act specifically states that officials and their families should lead modest lives appropriate to their income, avoiding extravagant displays of wealth. Hindi nga sila hindi talaga siya appropriate sa income niya at saka masyado silang, buti sana kung tinatago nila, hindi Kitang-kita ninyo, naka-display. Ayon nga kay Dr. Lechon, kung patuloy pa na ito ay magiging executive secretary
ng bansang Pilipinas for the rest of this Marcos administration. 2 years pa to. Mahirap na to, talagang malulugmok tayo kasi wala silang concern. You would imagine, you would imagine parang alam mo yung hirap na hirap tayo, ayuda lang sila ng ayuda. Kumbaga tayo po ay tinatapalan lang ng ayuda at sa tingin nila okay na tayo doon. Hindi po. Kasi magre-reflect po yan sa ating economy. Yung inflation rate natin, tumataas na. Yung GDP natin bumababa. Yung utang natin tumataas. Yung peso value natin, pawik ng pawik, parang yung presidente. So, kahit po sabihin na natin nagbigay kayo ng ayuda, piling-pili yung napagbigyan nyo. Yung mga uto-uto naman sabi niyo, at least tumutulong sila, meron tayong ayuda. Pero hindi po pangkalahatan. Kung ang iniisip ng mga ito ay pangkalahatan, kagaya ng pag-suspend muna ng VAT natin, lahat po tayo makikinabang. Kasi lahat ng bibilhin natin, wala mo ng VAT. Yung parang ganun ba? Sa fuel crisis naman, ang sinuspend lang nila ng excise tax yung gasolina at kerosene lang. Paano naman yung diesel? Kasi karamihan ng mga transport natin dyan, yung logistics natin dyan, ay ang ginagamit diesel. Yung mga makina na panggamit ng mga production ng mga food production, diesel ang ginagamit. Tapos sila, pag ganito lang sila, saan ka nakita? Relo mo lang 14.3 million. Isang relo pa lang yun. Paano pa yung Ralph Lauren niya na original? Magkano kaya yan? Paano kaya yung kanyang, ang kanyang sapatos? Yung ginto, yung gold, yung shades niya na yan. Diba? Sila, ginagawa nilang koleksyon, yung kanilang mga gamit, mga relo, samantalang tayo, hirap na hirap sa buhay natin. So, nawagan po tayo. Kung nakita niyo ang ginawa nila kay Kong Leviste, na gusto niyang magsalita kanina at kahapon, mag-privilege speech kasi meron siyang isisiwalat regarding dito kay Ralph Recto. Anong ginawa nila? Pinutol nila kaagad. Ibig sabihin, malakas ang kapangyarihan nito. Mas malakas pa to sa House Speaker. Kasi Executive Secretary ang involved at saka isang congressman si Garjola. Magsasalita sana si Kong Leviste. Anong ginawa nila? Sinuspende nila. I mean, yung session nila suspended until tomorrow. Ngayon daw. Tingnan natin ngayon. So doon pa lang nakita nyo na ang kumukontrol ng budget natin ngayon ay hindi na yung chairman ng appropriations. Kundi, ito. Siya yung kumukontrol ngayon. Kaya, kung hindi pa ito matatanggal, habang may 2 years pa tayo maghihirap.